Lord. Come, O Holy Spirit, and be magnified, be glorified. Ang iyong presensya, Panginoon, ang kasapatan ng lahat ng bagay ng aming pangangailangan, ng aming buhay, ng aming pananampalataya. Ang maranasan ka sa aming kalagitnaan ay sapat, Panginoon, para sa amin. At alam namin wala kang hahanapin pa kita, sapagkat ikaw ay sapat para sa amin. Yes, Jesus. Be with us always, Lord. Rest upon us, O God. Let your glory rest upon us. And we will worship you always. For the rest of our lives. This is our worship and prayer. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Our theme for this month is developing people, or we invest in developing people rather than in programs and projects. And we know that developing people or investing on developing people is similar to discipleship. Alam po natin na ito po ay ibinigay ng Panginoon sa atin. It is a command from Jesus. Ang tanong po ay, ano po ba ang ibig sabihin? What does it mean to be investing in developing people? Last week, narinig ko po yung isa pong nagpahayag sa ng Panginoon. Sabi niya, investing in people's lives can be referred to as mentoring or coaching. And these terms emphasize the act of guiding, supporting, and nurturing someone's spiritual growth and well-being. Tama po yun. Kaya nga po, ang tanong po dito ay, if we are to invest in developing people or believers for the Lord, ano yung mga spiritual, what are those spiritual things or virtues that we are going to invest? Meron na po bang lumapit sa atin at nagsabing, kapatid, pwede bang maging mentor kita? O ikaw yung magdisipulo sa akin? Ano naman lumapit sa atin ng gano'n? Yeah. Amen. Amen. The truth is, we need to understand that investing on others depends on the amount of God's investment on our lives. How can I invest on something that I do not have? Bago po tayo magkapag-invest, kinakailangan meron po tayo na ibibigay. Amen. At kung walang ibinibigay ang Diyos na investment sa atin, ano po ang ating ibibigay? How can you invest patience on someone when you yourself are not patient? Pwede ba yun? Okay, invest ako ng patience doon sa aking dinidisipulo. Pero ikaw wala kang pasensya.
How can you invest love in a person if you yourself have no love? When you are full of hate? How can you invest forgiveness when you yourself is unforgiving? Kapatid, magpatawad tayo. Magpatawad tayo. Patawarin mo na. Pagpigyan mo na, patawarin mo na. Eh, ikaw nga hindi makapagpatawad. Baka pati yung pagkasabing patawarin mo na, hindi mo masabi. Because you yourself is unforgiving. Baka sabihin natin, patayin mo na. Patayin mo na lang. Ibig sa patawarin mo, patayin mo na lang. Kasi, you are unforgiving. How can you give sound judgment or advice when you yourselves are short of the knowledge and wisdom of God? Ilan po sa atin ang lumalapit sa atin at humihingi ng advice? Kung ano ang kalooban ng Panginoon sa Christian living, sa marriage, sa family, sa ministry, sa business, sa love life, lumalapit po sila sa atin. Ano yung binibigay natin? Sabi ng kapatid, kapatid, pwede ba humingi ng payo? Tungkol saan? Kasi, marami nang nililigaw sa akin. 5. Hindi ko alam kung sino aking pipiliin. Sabi nung dapat magbibigay ng payo, tikman mo lahat. Para malaman mo kung sino the best. Kalooban ba ng Panginoon yung ganang klaseng advice? Naalala ko yung mga friends ko po sa labas. Pagdating sa politics, grabe magbigay ng advice. Grabing manira ang tao. Grabing manira ng politiko. And brothers and sisters, you cannot give what you do not have. Tandaan po natin yun. Kahit na naririnig mo, kahit na ito po ay napag-aaralan pa po natin hanggat ito ay wala sa ating buhay pananampalataya, it will bear you nothing. Kasi yung taong pinag-i-investan mo ay alam niya at nakikita niya kung totoo yung investment na yun ay galing talaga sa Panginoon at nasa buhay mo yun. Ang problema niyan, baka maging katitisuran ka pa. Na ibig na mapagpala sa'yo, matitisod pa sa'yo. Kasi iba yung sinabi mo at iba yung nakita sa iyo. Magpatawad ka, pero pagdating dito, hindi kita mapapatawad. Hindi ko makakalimutan ang utang mo sa akin. With this in mind, I believe that investing in people's lives and developing people or believers for God, for God's purpose, must start in you, in us. For us to effectively invest in developing people for God's purpose, we need to first invest in ourselves. Pwede po ba yun, mga kapatid? Bago po tayo mag-invest, bago po tayo mag-develop, kinakailangan tayo muna. Kinakailangan mag-invest muna tayo sa ating mga sarili. Now, napakaraming investment. Napakaraming katuruan ng Biblia
patungkol sa investment na dapat makuha ng isang mananampalataya. At para yan ay mapag-aralan po natin, kahit na wala na po ang inyong kapatid, kahit ako po ay patay na, hindi pa rin po tapos yung investment niya na nag-aaral. Sa daan po niya. But tonight, we will focus on just two. Dalawa lang. The first investment that is so important for us believers to invest sa our lives, sa ating buhay. Ako po, nakikita ko po na ito po yung napakahalaga na investment. And that investment is for us to strengthen our mind that is in Jesus. Pagpapalakas ng ating kaisipan sa Panginoon. Pagpapatibay, strengthening your mind with wisdom and truth is one of the greatest investment you will ever make. It is the process of renewing and focusing your thoughts on God's Word and His will rather than on worldly concerns or negative thoughts and emotions. Naisip na po ba natin tayo po, personally, na ang laging labanan sa buhay ng isang tao ay palaging nagsisimula dito. The battleground is in the mind. Sa lahat ng tao, at lalo sa mga mananampalataya, palaging nagsisimula ang giyera natin sa pananampalataya. Sa lahat ng bagay nagsisimula dito. At kung mahina ang isip na binigay ng Panginoon sa atin, na ito ay hindi natin pinapasagod sa Panginoon, alam niyo po ang nangyayari, palaging talo ang Kristiyano. Sa isip nagsisimula ang takot. Amen? Sa isip nagsisimula ang pangamba, pag-aalala. Sa isip nagsisimula ang tukso. Temptations, deceptions, lust, ungodly passions or desires, negative thinking, hostile attitudes, ay palaging naikipag-giyera dito sa ating isipan. At kung minsan pag ito napapabayaan po natin, ito po ay nagiging parang mga muog. Ano po ba yung muog? Fortress. Kaya nga ang isang tao, naalala ko tuloy, meron kong nag-pop up doon sa aking Facebook na isang nanay na pinatay niya yung kanyang tatlong anak, if I'm not mistaken. Nakita niyo po yun? And pagkatapos niyang patay yung tatlong niyang anak, siya rin po ay nagpakamatay. And nakita ko yung profile, hindi naman siya pangit na babae. Bata pa siya at ang kanyang asawa ay bata pa rin. I think, policeman. Okay? Now, the question is why? Why? Ba't nangyari yun? Bakit dumating sa punto na kinakailang patayin niya ang kanyang tatlong anak? Saan nagsimula? Saan nagsimula yun? Saan nagsimula ang laban bago niya ginawa yun? At bakit siya natalo? Dito. Yung muog na nabuo sa kanyang isipan ay hindi niya na kayang sirain.
Hindi niya na kayang ipasagop sa Panginoon. Kung kaya siya ay bumigay at pinatay at kanyang anak at siya ay nagpakamatay. Kahit po tayo mga mananampalataya, pakaingatan po natin yung mga naririto sa ating isipan na lagi po tayong nakikipaglaban. Pag yun ay nakalimutan o napabayaan natin ipasakop sa Panginoon, yun po ay unti-unting magiging umuog at yun po ang unti-unting magpapahina sa ating mga mananampalataya. In 2 Corinthians chapter 10, tingnan po natin ang ating verse. 2 Corinthians chapter 10, verses 4 and 5. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God. And we are taking every thought captive to the obedience of Christ. Destructive thought patterns, strongholds, patterns of thoughts that hold people captive. Ito yung kinakailangan sirain natin, kinakailangan isakot natin sa Panginoon. Insecurities, stress, my goodness. Stress. Marami bang kaki-stress? Sa labas, maririnig ko sa mga tao pag hindi mananampalataya. O maging sa ibang mga mananampalataya. Basta na may maririnig na minsan sinasabi nila, I'm stupid. I'm a loser. Sa mga hindi mananampalataya, maririnig ko yan. I'm a bad father. I'm a bad mother. I'm not pretty enough. Ang pangit ko. Wala akong kwenta. Naririnig mo ba yung mga ganyang statement sa ibang tao? Lalo na pagdunod tayo ng mga may hilig sa mga TikTok dyan, mga Reels, mga YouTube dyan, mga ano pa, sa Facebook. Ha? May kita nyo, ang dami ito ng mga sinasabi, ang dami ito ng mga topics. Ay goodness. Kita mo yung isip mo punong-puno na ng rubbish, ng basura. At kung minsan, pag tayo ay nakakalimot na sa Panginoon, yun na yung nagiging buog sa ating isipan hanggang hindi na tayo magkabubuo sa Panginoon at sa ating mananampalataya. We need to strengthen our minds. Amen? Huwag yung sasabihin, hindi kayo maganda. O hindi ka gwapo. Gwapo ka, di ba kapatid? Maganda ka, di ba kapatid? In the book of Psalms, it says, 139 verse 14, For I praise you, O Lord, for I am fearfully and wonderfully made. The beauty of each one of us ginawa ng Panginoon. Huwag niyo sabihin, I am a failure. I'm a loser. What? In Philippians chapter 4 verse 13 it says, I can do all things through Christ who strengthens me. Sirahin natin yung mga negative thoughts. The enemy knows that if he can control your mind, he can control your life. If he can control your mind, he can control
control your life. Nung ako pinag-aaral sa college, napag-aralan po natin yung mind control niya. Sabi sa akin ng aking professor, gusto mo hindi ka makontrol? Huwag mong isipin yung bagay na yun. Hindi, masakit yung ginawa niya sa akin. Nasaktan ako. Masakit sa puso. Hindi ako makamove on. Ang sakit yung ginawa niya sa akin. Sabi ng professor, huwag mong isipin! Sige, Prof, hindi ko na iisipin. Hindi ko na iisipin yung sakit yung ginawa niya sa akin. Hindi ko na iisipin yung aking nararamdaman ngayon. Hindi, iniisip ko pa rin. Positive or negative man yan, iniisip ko pa rin. At yan pa rin ang kumukontrol sa iniisipan. The Bible says we need to renew our minds. How? Alala ko, in Scripture, it says in Philippians chapter 4, verse 6 to 8, it says, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplications with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all comprehension will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. And finally, in verse 8, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence, and if anything worthy of praise, think about these things. Amen? Amen? Amen. Gusto niyo mawala? Yung negative, pakuhin mo yung isip mo. Amen. Yun po yung totoo na talagang magtatagumpay ang isang mananampalataya. Just by renewing his mind, renewing her mind. Amen. Stressful ka? Huwag ka mag-dwell sa stress. Huwag ka mag-dwell doon. Isipin mo yung kabutihan ng Panginoon. Isipin mo yung ginawa ng Panginoon. Isipin mo yung ginawa ng Panginoon. Makakalimutan mo yun. If we are to invest in people's lives, we need to first invest in ourselves. And the first investment that is so important for us believers is strengthening our minds in Jesus through His Word. Now, let's go to the second investment. The second investment that is so crucial and essential and important to every believer in Christ to effectively invest in developing people for God's purpose and glory is building an unshakable faith in God. Building an unshakable faith in God. Unshakable, firm, steadfast, steady, unbendable, unwavering. Building an unshakable faith in God. Paano?
Lagi po ako nakatikit ng papo sa oras. I'm sorry. Tayo pinagbabasa ng Old Testament. Amen? Okay. Meron po akong nabasa sa Old Testament na tatlong magkakaibigan. Kilala niyo po ba kung sino yung tatlong magkakaibigan na yan? Who? Tatlo. Shadrach, Meshach, and Abednego. It was during the time of Nebuchadnezzar. Amen. Kasi Daniel, kung mabasahin po yung Daniel, nangyari po yung panahon na yun. And during the time of Nebuchadnezzar, kung kayo po ay pupunta sa aklat na yun, ay nagkaroon po ng utos si Haring Nebuchadnezzar. Siya po'y nasusulan. Mahal na hari, para lalo ka makilala, etc. etc. Pagpagawa ka ng rebuto. The golden image. Tapos lahat ng tao ay kinakailangan magsamba doon sa rebuto na ginawa mo. Yun po yung parang context. Konteksto kung saan ay lumabas yung tatlong magkakaibigan na yun. Shadrach, Meshach, and Abednego. So in Daniel chapter 3 verses 4 to 6, ito po yung sinabi. Babasahin ko po. Then the herald loudly proclaimed, "To you the command is given, O peoples, nations, and men of every language, that at the moment you hear the sound of the horn, the flute, the lyre, the trigon, the psaltery, the bagpipe, and all kinds of music, you are to fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king has set up. But whoever does not fall down and worship shall immediately be cast into the midst of a furnace of blazing fire." Tumunog lahat. Ang instrumento. Harp, the lyre, the drums, etc. At narinig ng tao. At sila lahat ay yumuko at sumamba. Kanya lang mayroon pong tatlo na puntagi na hindi po sumamba. At ito po ay nakaabot kay Haring Nebuchadnezzar. Yung pong tatlong yun ay bahagi po ng mga opisyal na nagtatrabaho kay Haring Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach, at Abednego, na kung saan maraming naiinggit sa kanila. And, to cut the story short, pinatawag yung tatlo na yun. Pinatawag sila para bigyan ng pagkakataon na kung saan ay mapasubalian yung sumbong sa kanila. Subalit ang nangyari, hindi pa rin po nagsambay. So in Daniel chapter 3 verse 16, ang sabi ng tatlo, "If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the furnace of blazing fire. And He will deliver us out of your hand, O King." Ito po yung kanilang tugon. Their response. "Mahal na hari, alam namin, kilala namin ang aming Diyos na kaya niya kaming ilagtas." Alam niyo po yung shocking po dito? But even if He does not, ito yung mabigat eh. Yung sinabi ng tatlo eh. These believers knew that the God they serve is able to deliver them. Yun po yung alam nila eh. Na kaya sila iligtas na kayo ng Diyos.
silang knowledge kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa kanila para sa iligtas. These believers are aware of God's omnipotence. They knew their God, that God is able to save them. But, ito yung pinakamabigat, mga kapatid. Even if He does not save us, let it be known to you, O King, that we are not going to serve your gods or worship the golden image that you have set up. Kaya po ba natin yan, mga kapatid? Kilala ko si Kristo. Kilala ko ang aking Panginoon. Kilala ko ang aking Ama. God is my provider. Amen? Amen. He will provide. What if He will not provide? God is my healer. What if He will not heal you? What? This is the bold response of the three. Their unshakable faith in God. We know our God, that He is able, that our God is omnipotent, Amen. all powerful, and yet, O King, even if He does not save us, let it be known to you that we will not serve your gods. God is our provider. Even if He does not provide my need, still I will worship the God, because I know my God. God is my healer. And even if He does not heal my disease, still, because I know that He is able to heal, still I will worship my God, because I know my God. That's unshakable faith. Yan ang panampalataya na hindi natitinag. Yan ang panampalataya na nararamdaman mo o hindi mo nararamdaman. Kilala mo ang Diyos, hindi mo kinakailangang maramdaman. Hindi mo kinakailangang makita. Hindi mo kinakailangang masulatan. No! Kilala mo ang Panginoon sa kanyang salita at yun ay sapat na. You know that God is able to save you. That's enough. Is unshakable faith. Yan ang panampalataya, hindi basta-basta matutunan. And what happens? What happens? Ano nangyari? King Nebuchadnezzar was furious. Naku, umapaw ang galit niya. Ang ginawa niya? Tinawag niya yung kanyang mga sundalo. Lalo yung paitingin ng init ng furnace niyan 7 times more sa galit niya. At kung yung tatlo itapon dyan, sabi nga ng text yung nagtapon namatay. Pero pagtapon sa kanila, the result of that unshakable faith ay kasama nila ang presensya. There were 4 of them. And the one is Jesus. Kung kilala po natin ang Panginoon, you don't need to be afraid. With or without, as long as you know your God, your faith remains. Amen? Amen. Pwede po natin palakpakan ng Panginoon. Let me conclude. If we are to invest in people's lives,
we need to first invest in ourselves. The first investment that is so important for us believers is first to strengthen our minds in Christ Jesus. Second is to build an unshakable faith in God. Now, the only source where we can achieve these investments is when a believer starts to read, to study the Bible, to open the Word of God, study it, read it, read it, read it, study it, study it. When a believer starts reading, meditating, studying, living, and loving the Word of God continuously and tirelessly, doon magsisimula ang lahat. Hindi basta-basta magkakaroon tayo ng straightened mind. Hindi basta-basta magkakaroon tayo ng unshakable faith. But we have the source of these things. And what's the source? The Word of God. The Word of God. And when all things is done, kapag nagawa na po natin basahin, meditate, study, living, loving the Word of God continuously, araw-araw, then when everything is done, get down on your knees and pray, and pray, and pray, and pray. Huwag niyo pong kakalimutan yung dalawa na yun. God's Word, pray. Diyan magsisimula ang lahat upang tayo ay maging epektibo ng mga mananampalataya to begin to invest in developing people. Amen. Amen? Let's pray. Ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa kahinaan ng aming katawan, Panginoon. Ikaw po ang bibigay ng lakas sa aming pong kamamahan. Ito ang bibigay ng karunungan. Sa aming mga kawalan, Panginoon, kayo po ang bibigay ng aming mga pangangailangan. Panginoon, hayaan mo sa bawat araw ng aming mga buhay. Kami po ay patuloy na lumago, Panginoon, sa iyo. Bigyan mo kami, Ama, ng patuloy at palaging pagnanasa sa aming mga puso upang tignan, basahin, pag-aralan ang iyong mga salita at kami ay palaging lumuhod upang manalangin, manalangin, manalangin sa iyo, Panginoon. Sapagkat alam namin, Panginoon, sa pamagitan po nito, nagsisimula ang aming lakbay tungo sa malakas na paglakad ng isang mananampalataya. Salamat po, Diyos, sa iyo, Panginoon. Salamat po. Lagi po namin tinata sa iyo, Iglesia, that you bless this church, O Lord. Lagi namin tinata sa inyo ang aming pastor, si Pastor Ezekiel. That you bless